may tayo na presidente. He's really a weak leader. Talagang weak kasi spoiled child, only son. Ex-Philippine President Rodrigo Duterte gives thanks to the religious group Iglesia ni Cristo and its executive minister Eduardo Manalo for staging Monday's nationwide rally for peace. The event gathered some 1.5 million of the church's members at Manila's Quirino Grandstand. Analysts believe this was aimed at opposing the impeachment of Vice President Sara Duterte. Former President Duterte spoke in a video message in which he praised the rally participants for caring about the country amid the political noise. Alice says President Ferdinand Marcos Jr. is still not supportive of moves to impeach Vice President Sara Duterte. Executive Secretary Lucas Bersamin made that statement when asked whether the national peace rally mounted by the Iglesia ni Cristo Monday has changed the president's mind on Duterte's impeachment complaints. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. Isang nakakagulat na pahayag mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbitaw ng isang matibay na pahayag na akala niya'y sisira kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ang hindi niya alam, pinapatibay pa niya ang imahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba ito? Ating pag-usapan ang ironiya ng pag-aakusa ng dating Pangulo. Paano ang isang kritiko na si FPRRD ay nagpapalakas sa imahe ni Pangulong Marcos Jr.? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kapag sinabi nating kritiko, karaniwan ay iniisip natin ang isang tao na naglalabas ng mga puna para maiba ang pananaw ng tao tungkol sa isang lider o isang administrasyon. Pero paano kung ang mismong kritisismo ay nagiging dahilan para mas tumibay ang suporta para sa pinupuntirya nila? Iyan ang nakakagulat na twist na pag-uusapan natin ngayon. Huwag kang bibitaw dahil siguradong magugulat ka sa kalalabasan nito. Narinig mo na ba ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan lamang? Akala ng marami ang kanyang mga salita ay laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang matibay na atake na magpapahina sa imahe ng kasalukuyang administrasyon. Pero teka, bago tayo magpakakampante sa ganitong konklusyon, tanungin natin, ano nga ba talaga ang epekto ng kanyang mga pahayag? Oo, tinawag niyang incompetent si Pangulong Marcos. Sinabi rin niyang may kaugnayan ito sa droga. Pero ano ang ginawa ni Duterte pagkatapos ng kanyang mga mabibigat na akusasyon? Isang makapangyarihang mensahe ng pagkakaisa, pagkakapatiran at matatag na liderato ang kanyang idiniin kamakailan lamang sa kanyang mga salita. Ngunit bakit tila ang pahayag na ito ay mas pumapabor pa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa halip na sirain ito? Simple lang, ang mismong retorika ng pagkakaisa na isinusulong ni Duterte ay tumutugma sa mga pangunahing plataforma ni Pangulong Marcos. Ang kapayapaan, pagkakaisa at matatag na pamumuno. Kung ang layunin ng dating Pangulo ay pahinain ang imahe ni Marcos, bakit parang lalo pang lumalakas ang Pangulo sa mata ng bayan? Maaring ikaw din ay nagtataka, paano nangyari ito? Balikan natin ang prayer rally for peace na isinulong ng Iglesia ni Cristo sa pamumuno ni Eduardo Manalo na pinasalamatan mismo ni Duterte. Ang panawagan ng pagkakaisa sa rally na ito ay nagsisilbing tugon sa mga impeachment na usapin laban sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero ito rin ay isang malinaw na mensahe. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng iisang direksyon, hindi mga pagtatangkang hatiin ang bayan. Pero ang pahayag na ito ay hindi lang simpleng pagtatanggol kay Sara Duterte. Isa rin itong indirektang pagbibigay diin sa pangangailangan ng matatag na liderato. Isang mensahe na kumakatawan sa adhikain ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, ang naratibo ng pagkakaisa at resolusyon ay mas nagiging makapangyarihan kaysa sa anumang personal na akusasyon.
He's Kaya't sa really bawat a akusasyon weak leader. ng dating Talagang Pangulong weak Duterte kasi laban spoiled child, kay PBBM, kulisan. hindi maiwasang ang mga tao ay mas tanungin sa positibong aspeto ng administrasyon. Ang mga salitang unity at strong leadership na paulit-ulit niyang binanggit ay nagpapatibay sa layunin ng kasalukuyang administrasyon. Kung tutusin, ang mismong kritiko ni Marcos ay tila nagiging tulay para ipakita ang mas malawak na pangangailangan ng ating bayan, isang Pilipinas na nagkakaisa. Samantalang ang iba ay abala sa pamumulitika, ang mismong pahayag ni Duterte ay nagiging tulong para sa administrasyon. Hindi mo ba napansin, sa halip na masira ang imahe ni Pangulong Marcos Jr., lalo pa itong lumilinaw, isang leader na may pangakong pagkakaisa at katatagan. Therefore, ang mga kilos na akala ng iba ay makakasira kay Marcos ay nagiging dahilan para lalo siyang tumingkad sa paningin ng publiko. Kaya't sa susunod na makarinig ka ng kritisismo laban sa isang lider, magtanong ka muna, kanino talaga pumapabor ang naratibong ito? Dahil ang sagot ay maaring magulat ka, katulad na nangyari dito. Dahil ang pagkakaisa ay talagang ninanais ni Pangulong Marcos, kaya naman siya ay against impeachment ni VP Sara Duterte. At nais niya rin na magkaroon ng katarungan ang mga Pilipinong naagrabyado upang sa ganun maging matatag ang ating konstitusyon at magkaisa para sa kapayapaan ng buong bansa. Ito ang kagustuhan ng ating Pangulo, mga kaibigan. Ikaw, anong masasabi mo? Handa ka bang magkaisa para sa kapayapaan at matatag na liderato ng ating bansa? O magpapatangay ka na taktika na naghahatid lamang ng pagkakawatak-watak? Unang Korinto 1 verse 10. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na magkaisa kayo sa inyong pananalita. Huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo, sa halip ay magkaisa kayo sa isang pag-iisip at layunin. Ang mensahe ng pagkakaisa ay hindi lamang mahalaga sa ating personal na buhay, kundi lalo na sa pamumuno ng ating bayan. Sa panahong may mga pagtatalo at pagkakahati-hati, ang panawagan ng ating Panginoong Diyos ay malinaw. Tayo ay magkaisa sa kabila ng ating pagkakaiba. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, dapat tayong magkaisa sa iisang layunin at sa ating kapwa. Ang pahayag ni dating Pangulong Duterte tungkol sa pagkakaisa at matatag na pamumuno ay naglalaman ng aral na umaayon sa diwa ng banal na kasulatan. Hindi natin mararating ang tunay na kapayapaan kung tayo ay nagpapalaganap ng alitan. Sa halip, dapat nating ipakita ang lakas ng pagkakaisa at pagmamalasakit bilang isang bansa. Kung tunay nating nais ang pagbabago at pag-unlad, dapat tayong magtulungan, magdasal, at sumunod sa layunin ng ating Panginoong Diyos para sa ating bansa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, kami po'y lumalapit sa iyo sa isang puso at isipan na puno ng pasasalamat. Salamat po sa pagkakataong maunawaan namin ang halaga ng pagkakaisa at matatag na pamumuno, hindi lamang sa aming personal na buhay, kundi sa aming bansa. O aming Panginoong Diyos, hinihiling namin ang iyong patnubay para sa aming mga lider. Bigyan niyo po sila ng karunungan, tapang at malasakit upang maisulong ang kapayapaan at pagkakaisa. Pagpalain niyo rin po ang bawat isa, nawa'y maging tagapagdala kami ng liwanag at pagkakaintindihan sa aming kapwa. Dinadalangin din namin, o aming Panginoong Diyos, ang lahat ng nakakarinig at nakakanood ng mensahe ito. Buksan niyo po ang kanilang puso upang makita ang katotohanan na ang tunay na lakas ng bayan ay nasa pagkakaisa, na nakaangkor sa tunay na pagkakaisa na hatid ng aming Panginoong Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Gabayan niyo po ang mga taga-subaybay sa channel na ito sa paggawa ng mga desisyon na makakabuti para sa kanilang pamilya, komunidad at sa buong bansa. Sa iyong kamay namin ipinagkakatiwala, o aming Panginoon Diyos, ang aming bansa. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya at patuloy niyo pong ipadama ang iyong pagmamahal sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa patuloy na pag-aalaga sa amin at sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kapayapaan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pakikinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at
at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.